Mga tropa, bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, kung meron kayong mga kailangan na materials at medyo nagtitipid kayo, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page para mabigyan ko kayo ng YouTube voucher or isend ninyo yung link ng pagbibilihan ninyo sa Orange app para mailagay ko dito sa aking mga collection para magkaroon kayo ng YouTube voucher na tinatawag. Anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. So, etong content natin ay usually para sa mga newbie dahil merong nag-comment sa atin. I-shoutout lang natin si Lay Galigues. Hindi ko alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko nung pangalan niya, mga tropa ha. Pero ito yung sinasabi niya dito. Need ba dapat mag-refill ng pinaka-ink dun sa atin ink tank, mga tropa? Eto mga tropa, no? So kung eto yung pinaka-printer ninyo, ang katanungan niya, need ba daw mag-refill ng ink? To tell you the truth, mga tropa, syempre kailangan natin mag-refill ng ink. Paano na lang kung mauubos yan, diba? Pero kidding aside, mga tropa, para sa akin lang to, and nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung traits na ginagawa ko sa mga printer ko, kaya tumagal to ng mga ganito. Ako lagi ko siyang pinupuno, lagi ko siyang nilalagyan or nire-refillan. Maliban na lang kung out of stock yung pinaka-ink na kailangan ko. Halimbawa, wala na akong kulay itim, order ko pa, naubos yung stocks ko, 'di ba? So hindi ko siya agad marire-refillan. So ako lagi ko siyang pinupuno once na makita ko siya na nandito na sa pangalawang guhit or basta meron ng konting kulang dun sa pinaka-ink tank natin. Kahit anong model, 5290, kahit dun sa mga nakaraan kong printer, 3210, 31110, 121, Epson 805, mga tropa, lagi ko siyang pinupuno, hindi ko siya pinapalagpas na merong puwang. So ano ba yung mystery na nakapaloob dito, mga tropa? Yung mga printer natin, no, kapag ka nagpiprint yan, etong nakikita ninyo dyan, yung mga damper, kagaya na itong mga damper na to, kahit may laman pa yung mga ink tank natin, nagkakaroon pa rin ng hangin etong mga damper natin time to time kapag nagpiprint tayo. What more pa kung kukonti na lang yung nakalagay dito or merong puwang. The more na merong hangin dun sa pinaka-ink tank niya. So, may chance na mas hangin yung mailagay or mapunta dito sa mga damper natin. Mas mabilis siyang magkaroon ng hangin. And kapag nagre-refill kayo, make sure na walang mga bula-bula. 'Di ba? Sa mga gumagamit ng mga ibang printer, kapag kaiba yung mga nozzle, 'di ba? Kapag kagaya na itong 5290, make sure ninyo na walang bula-bula kasi nahihigop yan. And once na merong mga hangin etong damper natin, syempre may experience nyo yung ganitong output kagaya dyan sa mga screen na nakikita ninyo. Minsan sobrang kulay pula, minsan ang putla, 'di ba? May mga error na nangyayari. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, punuan ninyo. Huwag kayong manghinayang na lagyan ng lagyan, 'di ba? Kasi meron akong nakita dati nung nagsisimula pa lang ako, nagba-vlog siya. Mas gusto niya na refillan kapag ubos na ubos na. Hindi ko na makita yung YouTube channel niya, pero kung makita nyo man, Becky Wap yun eh. Becky Wap na nagba-vlog sa YouTube. 100% na i-share ko na rin to sa mga luma kong vlog na sinasabi nung vlogger na yon, siya daw nagre-refill siya kapag konting-konti na. Ako naman, mga tropa, nagre-refill agad ako. 'Di ba? So, sinabi ko naman sa inyo kung anong mystery sa loob nun. Kapag etong printer na to or yung ink tank na to, may konting puwang, nakakahigop na nga ng hangin eh, 'di ba? What more pa pag sobrang konti na lang ng ink ninyo, 'di ba? Ayun lang naman yun eh. Kaya mas maganda na puno palagi siya, and yung mga bula-bula, ingatan ninyo na wag magkabula kapag nagsasalin kayo. Ako, mga tropa, sa Epson 805 ko na printer dahil yung pinakapasukan nung nozzle or yung pinaka-tip nung paglalagyan ng ink tank, 'di ba, pinakabilog lang 'yon. Ang ginagawa ko kapag may bula, kumukuha ako ng tissue, pinuputok ko yung mga bula-bula kasi ayun yung papasok sa pinaka-damper natin eh. And syempre, kapag bubuksan naman ninyo etong printer ninyo, gamit kayo ng mga syringe para mahigop ninyo yung bula or para malagyan ninyo ng laman yung damper. Pero sa mga bagong printer model kagaya ng Epson 8050, yung mga series na ganyan, 18050,
11050, hindi nyo na magagawa yung ganong bagay. Hindi kayo makakahigop sa mismong damper. Hihigop kayo dun na sa pinaka waste ink tank, yung pinaka butas or yung papunta dun sa maintenance box. Dun na kayo hihigop para magkalaman yung damper. And syempre kapag hihigop kayo dito sa damper, kailangan buksan ninyo yung pinaka ink tank ninyo. 'Di ba? May mga scenario, hinihigupan daw nila yung damper nila pero wala silang mahigop. Ang gawin ninyo, kailangan nakabukas yung pinaka ink tank or yung kulay na paghihigupan mo. And may scenario din mga tropa na baka sobrang bara na or meron talagang namuo dun sa pinaka hose. Eto no. And time to time, kapag sobrang tagal mong hindi nagagamit yung printer or kung medyo na-stuck mo siya ng 2 buwan or 3 buwan, etong damper na to, yung ink kapag mga pigment ink yung nilalagay mo dyan, namumuo yan. Kaya kailangan baklasin mo siya, hugasan mo siya gamit yung cleaning solution or worst case scenario, kailangan mo siyang palitan. 'Di ba? Pagka may mga buo-buo na talaga siya. Ayan o, ito yung mga damper. Depende yan sa mga model. Syempre, kailangan compatible yung bibilihin mo. So, eto yung pinaka hose. Minsan may mga namumuo rin dito ng mga ink. Kaya minsan, massage nyo siya pag bubuksan nyo yung printer para matulak yung ink papunta din dun sa pinaka damper. Kasanayan nyo na yan or gawin nyo ng practice na medyo i-massage nyo yung hose na pag bubuksan ninyo yung printer ninyo. Lalong-lalo na kapag Epson printer. Hindi kasi transparent Hindi kagaya ng sa Canon, makikita nyo yung mga bula-bula or yung mga hangin or bubbles dun sa hose. Sa mga Canon printer, transparent kasi. Dito sa Epson, hindi. So, anyway, ayan yung technique mga tropa na gusto kong i-share sa inyo kahit na medyo, alam mo yun, hindi ka na masyado baguhan. And syempre, eto yung palagi ko sinasabi, kung gagamit kayo ng peking ink, kagaya neto, no? Epson 003 original ink daw siya ko, no? Pero tigo 100 lang. Mga tropa, ang original na Epson ink ay 300 plus. Sino namang tanga na magbebenta ng original ink ng half na presyo, 'di ba? Mag-isip-isip kayo at gumawa tayo ng tutorial kung paano nyo kikilatisin yung mga Epson 003 na ink. Mas gusto ko kayong gumamit ng mga alternative na mga ink kagaya nito mga third party na ink na Inkrite, Kuyi, Hansol na dye ink kesa sa paggamit nyo ng mga peking ink na ganito. So, syempre kung pigment ink yung gagamitin ninyo, nasa sa inyo pa rin yan mga tropa. And lagi ko sinasabi, walang printer na kayang ibigay lahat ng needs mo. Ako, meron akong 2 printer ngayon. And hopefully ba makapagdagdag ako ng isang printer kapag nagtuloy-tuloy ulit yung paglakas ng printing natin ng mga stickers. Sa ngayon kasi puro mga stickers na lang yung tinatanggap ko kasi medyo ang hirap din Hindi ka nakakatulog, no? Puro ka na lang gawa ng gawa or print ng print. Medyo nakakapagod din. So ayun lang yung gusto kong ipahatid sa inyo sa content natin para sa ngayong araw na to. And syempre, no, eto rin, share ko lang din sa inyo yung itsura ng cupping station. Ayan, pwede nyo tong patakan ng pinaka-cleaning solution para walang mamuo na ink, tapos punas-punasan nyo siya or gumamit kayo ng tissue para ma-absorb yung mga namuo na ink kapag naglagay kayo ng cleaning solution. Ayan 500 yung presyo niya. Medyo nagmura kasi alam ko parang 1,500 to pag yung original. Ito parang alternative to pero kahit pa paano kung medyo nagtitipid ka, pwede mo nang magamit to. Kasi medyo mahal yung original nito alam ko 1,500 yun Kasi meron akong customer dati or tropa ko pala yon, pinalitan ko yung ganito niya. So ayan na lang mga tropa, no? Sana nakatulong tayo para sa content natin. And eto, additional, every time na magre-refill kayo ng ink, kung yung mga printer ninyo 5290, 6270, 6290, may mga lumalabas na ganito dyan. It is early time to reset the ink levels, yung mga ganyan-ganyan. Halimbawa, nag-refill na kayo, napuno nyo na to, pero lumalabas pa rin sa monitor ninyo, kulang yung ink dito. Kailangan yung i-reset yung printer ninyo, hindi kayo gagamit ng adjustment program, kailangan nyo lang pindutin yung inyong settings dyan sa mga printer. Eto yung tutorial, gumawa na ako ng tutorial na para doon, netong mga nakaraang taon pa to So, ilalagay ko na lang sa description to. At sa mga kailangan ng mga adjustment program
program or pang reset talaga ng printer, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page. Again, salamat sa mga nagko-comment dyan sa ating comment section. Kung meron pa kayong mga katanungan, comment lang kayo dyan para masagot natin. Pasensya na kung medyo natatagalan na akong replyan kayo kasi ang dami na natin, no? Ang dami nang nagko-comment. Road to 20,000 subscribers na nga pala tayo. Maraming salamat sa inyo. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Research is the key. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, damat